Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Si Yahweh ay tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Tayo po ay dumulog sa Panginoon. Ama naming Diyos, sa umagang ito, kami po ay sama-samang magpupuri, aawit, maghahandog ng aming pasasalamat sa inyong kaluwalhatian. Alam namin, O Diyos, na kayo ay tapat sa lahat ng panahon, sa inyong mga pangako, sa inyong mga anak. Pagdapatin niyo po ang aming pagdulog sa umagang ito, at ang pagkasi ng banal na Espiritu, ang tanggapin ng bawat isa, upang maging kalugod-lugod kami sa inyong harapan. Samahan niyo nga po kami, O Diyos, gayon din ang aming mga kapatid na maaring nasa daan pa. Ingatan niyo po sila, upang sila man ay makasama namin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Patawad, Panginoon, sa nagawa naming kasalanan, laban sa inyo at sa aming kapwa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Harap ng cross, upang minsan pa ay hingin ang kapatawaran sa iyo, aming mahabaging Diyos. Maraming pagkakataong naging marupok kami at napabayaang madalas sa makasanlibutang hangarin sa buhay na ito. Nakalimot kami sa iyo sa panahon ng kasiyahan, kalayawan at kasaganaan. Naging maramot din kami sa maraming bagay at naging manhid sa daing ng aming mga kapatid. Hindi sapat ang mga salita para banggitin naming lahat ang mga batik ng aming pagkatao. Ngayon, inaasam namin ang iyong pagbibigay ng kapatawaran. Maawa ka sa aba namin. Ang Diyos na kapatawaran, ang siyang tumatanggap sa bawat isa sa atin na siyang nagbabalik sa Kanya. Kapag tayo ay may nagsisising puso at may pangangako na muling magbabalik sa ating Panginoon, katiyakan ng pagpapatawad ang tatanggapin ng bawat isa. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang Panginoon ng kapatawaran, tayo ay Kanyang pinatawad na.
Tayo pong lahat ay magsitayo at ibigay po natin ang pagbati sa ating mga kapatid. Isa pong mapagpala at maligayang bati sa ating lahat. Para po sa ating mga kapatid na ngayon lang natin nakasama, isa pong maligayang welcome po sa inyo. Meron po ba? Okay, maraming salamat po. Patuloy po nating pinasasalamatan at binabati rin ang ating mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang birthday. Ngayon, meron po tayong kapatid na nagse-celebrate today. Si Mark Daniel Lavaro, Diding Ait Cocho at Mark Jerome Pornobe. Atin po silang abitan. Maligayang
birthday po sa lahat ng ating kapatid na nagse-celebrate at magse-celebrate ng kanilang kapanganakan ngayong linggong ito. Kahapon po ay atin na pong idinaos ang Fellowship of the Coin sa Lusakan, Tiaong at marami pong dumalo sa ating mga kapatid. Muli po isang paalala sa kababaihan na isa po uling pagtitipon ang gaganapin sa October 12. Inaasahan po na mas marami ang dadalo. Ito po exclusive sa kababaihan. Wala pong bata kung maaari para po ma-enjoy. Ito po ay fellowship. Wala po itong pag-aaral. Wala po itong ano pa mang mga masyadong seryoso. Ito po ay pure fellowship. Meron po tayong magiging games, pagsasama-sama, at kung nais din po ninyo, magdala kayo ng kasuotang panligo para po makapaglublub kayo sa swimming pool. Ito po ay gagawin sa Classic Resort sa Banaba South, Batangas City. Ito po ay pag-aari ng ating isang kapatid na taga Batangas, na siya rin pong ating magiging speaker, si Mrs. Lorlyn Ilagan. Meron po tayong bayad patala na 50 pesos at magdadala po tayo ng ating pagkain. At isa pong paalaala sa ating CWA officers na ang bawat isa po ay magdadala ng isang pang-premyo po sa game. Okay po? Meron pong sa October 4, meron pong fellowship ang Mega sa ikalawa ng hapon. Saan po ba ito gagawin? Ang Mega? Dito sa baba. Okay. Ang Mega Fellowship po ay sa Social Hall, ikalawa ng hapon. Ito po ay Friday. Isa pong paalaala sa ating prayer meeting na atin po itong daluhan. Ang ating pong mensahe ay si Pastor Charlene Manzano at ang liturgist po ay si Elder Hernani Tijano. Ang mga siya ay atin pong inaanyayahan na inyo naman pong bigyan ng pansin ang CF Corner. At gayon din po ang mga susunod pa ninyong gawain. Patuloy pong nananawagan ang ating McGill Memorial School sa kanilang pangangailangan ng storybooks para po sa pagsasaayos ng library. Kung meron po tayong mga hindi na ginagamit at wala po tayong mga susunod na henerasyon na gagamit ng mga storybooks, ay atin po itong dalhin at ihandog sa ating paaralan. Isa pong pagbati para po sa mga City Meet winners, katulad po ni Carlo Roy Jason Cusi, third place Taekwondo Boys. Sean Julius A. Diwata, third placer, Chess Boys. At paalala po sa mga kaanib na may anak po na nag-aaral sa ating school, meron pong chapel service sa October 3. At October 4 po ay Teacher's Day. Atin pong patuloy na tingnan ang mga halagang pumasok sa nakaraang linggo at maraming salamat po sa mga kapatid na patuloy na tumatangkilik at nagbibigay para sa gawain ng Panginoon. Bigyan din po natin ng pansin ang nasa likuran ng ating bulletin. Ito po ay isang pastoral letter. Ngayon po, ang ating kapatid na Noemi ay meron pong ibibigay na pahatid kalatas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po bilang member ng STC Partnership and Ecumenical Relations, ay meron lang pong nais na ipabatid sa Iglesia ng McGill. Tayo po ay merong bagong intern. Siya po ay kapalit ng ating intern na umalis na si Lars Dinclage. Siya po ay isang Filipina-German.
at siya po ay mananatili sa ating conference. Kinagagalak ko pong ipakilala sa inyo ang atin pong bagong German intern, si Deborah Verey, o Debbie. Please come over. Good morning, everybody. I can't really... Yeah, she said everything already. I'm Deborah Vierek. I'm from Germany. I'm 19 years old. And I'm staying at McGill Church working in Wakas. And I'm very glad to be here. It's very nice. And I'm feeling very welcoming here, welcomed here. And yeah, I hope you enjoy my stay. Thank you for welcoming me. And thank you for being this nice of a community. Nais ko pong banggitin ang pahabol na announcement. Meron pa po tayong isang estudyante sa ating McGill Memorial School na nagkamit ng third placer, table tennis girls, Angela Benerado, sa City Meet winners. Tinatawagan po sa bandang unahan ang mga magulang, ang bata at saka ang bibinyagan. Mga ninong po at ninang. Dito po kayo. Mga ninong at ninang, pumunta na po kayo dito at hindi naman po kayo itataboy. Dito po. Sino ba Arna? Akala ko po'y kakanta kayo. Sino po ba ang mga elders ng ating iglesia? Ayan, ayan. Okay. Sige po. Mga kapatid, dumako po tayo sa ating pagbibinyag. Mga minamahal, tayo ngayon ay natitipon upang gawin natin ang isang Kristiyanong pagbibinyag. Ating alalahanin ang ating Panginoong Jesus ng kanyang sabihing, humayo kayo at bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa wakas ng sanlibutan. Inyong dinala ang batang ito sa pagnanais na siya ay mabinyagan. Nais kong alalahanin ninyo ang kahulugan ng pagbibinyag. Una, sa ating gagawing ito, ating patuloy na kinikilala na ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng bagay. At dahil dito, ang batang ito na nasa ating piling ay handog ng Diyos na kapahayagan ng kanyang pagmamahal sa inyong dalawa. Ikalwa, ang batang ito na ay ating ibinibilang bilang isang
bagong nilalang sa bagong kalagayan na kung saan ang Panginoong Hesukristo ang siyang Panginoon, na kung saan ang pagkalinga, pagdadamayan at pagmamahalan ang siyang nangunguna. Dahil dito, sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, muli nating ipahayag ang ating pangako at responsibilidad na atin ding ibibigay ang pag-ibig, ang pagdamay at pagmamahal na ating nakita at naranasan sa pagkatubo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga magulang, nais kong itanong, sa pagdadala ninyo ng batang ito upang siya ibinyagan, inyo bang tinatanggap ang ating Panginoong Hesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas? Opo. Opo. Inyo rin bang ipinangangako na ang batang ito ay palalakihin sa katuruan ng banal na kasulatan at matuturuan siya sa pananalangin at daan ng kabanalan? Opo. Opo. Inyo rin bang ipinangangako ang inyong paglilingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng iglesyang ito sa paglalaan ng panahon at pagtataguyod ng mga gawain ng iglesyang ito? Opo. Opo. Sa mga ninong at ninang, pakitaas nga po ang inyong mga kamay. Okay. Yan. Kayo po ay pinili ng mag-asawang ito upang maging ikalawang magulang ng batang ito. Nais ko pong inyong malaman na hindi lamang isang malaking karangalan at ang bagay na ito, kundi isang malaking responsibilidad din naman na ang inyong batang inaanak ay inyong magabayan at masundan hanggang sa paglaki niya. At sa pagkakaisip ay maturuan sa daan ng pagiging Kristiyano at mabuting mamamayan. Dahil dito, ang inyong mga buhay at halimbawa ay magiging niyang salamin at panuntunan sa kanyang paglaki at paglago bilang isang tao. Nais kong itanong sa inyo po bang tinatanggap ang responsibilidad na ito, mga ninong at ninang? Ilakas po ninyo at hindi namin Yan, nagkaantindihan tayo. Yan. Sa buong kapulungan, mga kapatid, nais ko pong itanong sa inyo, atin po bang tinatanggap ang batang ito sa pagmamahal at pangangako na ang batang ito ay kasama sa iglesyang ito, at kung gayon, at ating tinatanggap ito, ay tumayo tayo o kayo sa bilang pagtanggap sa batang ito. Ano po ang pangalan ng bata? Sam Daniel po. Sam Daniel Panaligan. Binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, samahan mo po ang batang ito at ang kanyang magulang at ang bawat isa sa amin, ang mga ninong at ninang, ang buong kapulungan sa pagtanggap sa batang ito. Nawa, O Diyos, ay patuloy nilang maranasan ng iyong biyaya at pagpapala. At kami na may patuloy na maging gabay sa batang ito sa kanyang paglaki at paglago bilang iyong mananampalataya. Samahan mo kami at pagpalain, O Diyos, at igawad po ang inyong banal na bendisyon sa batang ito at sa bawat isa sa amin. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mabag sa iyo. At ilingap nawa ng Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Natapos na po ang ating pagbibinyag. Welcome to the Christian world, Sam Daniel. Tayo po'y dumakong muli sa panalangin at paglapit sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nagbibigay ng buhay at kalakasan sa bawat isa sa amin. Sa sandaling ito po ay kami lumalapit sa iyo. Nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat sa aming buhay, O Diyos, dumating ang mga bagay na patuloy mong ibinibigay sa amin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na may liwanag at kalakasan sa aming mga buhay.
Salamat, O Diyos, sa pagpapalakas sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, sa isang matipuno at malakas na katawan, malinaw na pag-iisip. Salamat, O Diyos, sapagkat patuloy mong sinasamahan ang bawat isa sa amin sa iba't ibang uri ng karanasan na ikaw ang siyang nangunguna sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, sa sandaling ito, ang aming mga kapatid na hindi po namin kapiling at kasama. Sa iyong pag-iingat at pagpapala, sila'y aming inihahabilin. Yung mga kapatid naming naroon sa ibang bansa, ibang bayan, ibang lugar, nawa, O Diyos, sa iyong pagsubaybay, Panginoon, ay maranasan nila ang isang buhay ng katulad ng nararanasan ng bawat isa sa amin. Isang buhay na kaiga-igaya at may kaayusan. Dalangin din po namin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman at nagpapagaling. Sa iyong pag-iingat, O Diyos, sila po namin patuloy na inihahabilin. Mga kapatid naming nagkaroon ng pagkakaramdam at mga nagpapagaling. Ikaw na dakilang manggagamot ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang amin pong nilalapitan. Dalangin namin ang aming bayan at ang aming bansa na sa gitna ng mga kahinaan, sa gitna ng mga pagkukulang, sa gitna ng mga kaguluhan, ang iyong pag-iingat at pagpapala, Panginoon, ang aming patuloy na dalangin. Ang iyong katarungan at pagbibigay sa amin ng katwiran, ng daan, na siyang wasto at tama, ang siyang aming idinadalangin. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga kapatid namin sa Mindanao, sa Zamboanga, na nakaranas ng mga digmaan at kaguluhan. Sa iyong mapagpalang kamay, O Diyos, amin po silang patuloy na itinatagubilin. Sa aming buhay, gayon din, O Diyos, sa aming mga personal na karanasan, dalangin namin ang McGill Memorial Church. Dalangin namin ang iglesyang ito, na patuloy mong palakasin sa pag-asa, patuloy mo kaming bigyan ng liwanag, patuloy naming maranasan, O Diyos, ang iyong kalakasan. Patuloy mong ipadama sa amin, Panginoon, na ikaw ang gumagabay at may hawak sa amin bilang iyong mga anak. Maghari sa amin, O Diyos, ang katwiran. Maghari sa amin, O Diyos, ang iyong kapayapaan. Maghari, O Diyos, sa amin ang pagpapatawad at pagtanggap upang ang aming mga buhay, hindi lamang sa aming mga personal na buhay, kundi kami bilang iyong iglesia, ay matuto sa karanasan. Alam po namin, Panginoon, na kami nagkulang sa iyo. Alam namin, O Diyos, na kami nagkasala sa iyo. Kaya't ang aming panalangin, Panginoon, sa patuloy naming paghingi ng kapatawaran at katwiran, ay ituwid namin ang aming mga buhay sapagkat ito ang paraan ng pagbabalik namin sa iyo. Walang katwirang mangyayari at walang katotohanang mangyayari kung hindi namin babaguhin at itutuwid at itatama at iaayon sa iyo ang aming mga buhay. Sama-sama kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami upang magkaroon kami ng isang bagong kalakasan, Panginoon. Hayaan ninyong humawa kami sa inyo, Panginoon. Hayaan ninyo, O Diyos, na kayo ang kilalanin namin, Panginoon, sa aming mga buhay. At hindi namin ipagpauna ang aming mga pansarili at maliliit na interes. Panguna ka sa amin, O Diyos, at sama-sama kaming magsisi upang ang aming mga buhay, O Diyos, ay makakita ng katwiran at kaliwanagan. Narito ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa pagpupuri at pasasalamat sapagkat hindi mo iniiwanan ang bawat isa sa amin. Ito po'y napakalaking pagpapala sa amin, Panginoon, na sa kabila ng aming pagkukulang, naroon kang palagi at nadadama namin ang iyong presensya. Kaya't manguna ka sa amin, Panginoon. Ipadama mo, O Diyos, na kami iyong inaakbayan, hinahawakan, ginagabayan, pinagpapala. At sa iyong pangunguna, Panginoon, sa aming mga tahimik na panalangin, ay maranasan namin ang isang uri ng kapayapaan. Kapayapaang hindi kayang idulot at ibigay ng sanlibutan ito.
Isang uri ng kapayapaang sa'yo lamang namin matatagpuan. Isang uri ng kapayapaang ikaw lamang ang makapagbibigay sa bawat isa sa amin. Kaya't sa aming panalangin at patuloy na pagsamo at paglapit sa iyo, manguna ka sa amin, O Panginoon. Lahat ng ito po ay siya naming samo at panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Dalhin ninyo ang buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matagpuan ang pangangailangan sa aking tahanan. po, Diyos, na kami ay napupuno ng iyong pagpapala at ng biyayang nagmumula lamang sa inyo. Tunay nga pong hindi ninyo kami iniiwanan, hindi ninyo kami nakakalimutan. At ang bahagi ng biyayang itong inyong pinagkaloob sa amin ay muli naming ibinabalik sa inyong iglesia, kung saan ang inyong ministeryo ay humahayo at gumagampan ang kanyang dapat gawin. Samahan niyo nga po kami, Panginoon, at Pangunahan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo, mga kapatid, sa pagbasa
sa ating banal na kasulatan na matatagpuan sa Mabuting Balita ayon kay Mateo, Kabanatang 18, talatang 20. Ito po ang sinasabi. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroroon akong kasama nila. At sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 12, talatang 1 hanggang 2, ay ito ang ating mababasa at maririnig. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya, at talagang ganap. Pinagpala ang bawat isa sa atin sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Tayo po'y magsiupong lahat.
Palakpakan! Ang bira kayo, para tayo mga hinihilang siit nito pabaliktad mga kapatid Hirapang hirapan. Palakpakan mga kapatid. God is good! Yan! Medyo mabuhay-buhay kayo ng kaunti. Pambihira. Para tayong mga hinihilang, alam pa ba niyo expression na hinihilang siit? Yung pag naghihila kayo ng siit, yan ang ganit. Kaya, nagulat kayo, ano ba? Bigla sumigaw si pastor. I think mga kapatid, this is what characterizes our church today. Hindi lamang Magil Memorial Church, mga kapatid. Kahit ho sa ilang mga iglesia na aking napuntahan, ay sabi ko, bakit pa ganito? Ang mood. O yung parang temperament ng ating mga local churches. You know? Parang gan tayo, mga pagod na pagod. Totoo ba yon? Pagod? Alam niyo, binabasa ko yung liturhiya nila, nakalagay, ang unang awit nila tungkol sa, ang maganda yung awit actually, yung anthem nila. Tindig ka at kay Jesus, tumayo, hirapang-hirapan. Tindig ka at kay Jesus tayo. Ano pa naman yan? This is what characterizes our church. Pagod tayo. And I think the reason for this is that most of our churches are becoming weary and tired because naging routine ang takbo ng ating mga pananambahan. Sasabihin sa akin, sabi ko, minsan nagtatanggit ako, sabi ko, bakit ganun ang pakiramdam ng mga church members natin? Ay, pastor, kahit naman ho ang sermon ninyo tila pare-pareho din lang. At saka, hindi na kami makaranas nung parang alive. Nalaman ho ba niyo yung kwento ni Pastor, namatay na Pastor Salterio? Na meron daw mga miyembro ng UCCP, may isa tayong church member na nagsawa na sa UCCP, hindi na ako sisipa sa UCCP, hindi masaya. Pastor, alis na ako dito. Walang nagawa si Pastor Salterio, kaya umalis ang church member. At nag-join siya dun sa, ano ba tawag dun? Diyos ko day? El Shaddai, Diyos ko day. Nalilito ako. Aba, di si Pastor naghihintay, baka naman sumamalang ang loob. Alam niyo, madaming mga church member umaalis sa atin dahil masama ang loob. Di yun, nawala, nagsimba dun sa Diyos ko, El Shaddai. Ayan. May member ba ditong nag-El Shaddai? Dating daan, Iglesia ni Cristo, nasa kabila yun. Kitapik tayo, mga demonyo sila. Ano pa? Isipin ninyo, pinatayo po ang transportasyon ng Lucena nung minsan. Baka walang puso nun Hindi na bumalik yung church member. Till one day, bumalik yung church member at nagsabing, naku, Pastor, babalik na ako dito. Bakit, kapatid? Akala ko nag-i-enjoy ka na dun sa alive. Ay, Pastor, mahirap din naman pala yung talpakan na lamang tuwing umaga Ay, 3 oras ang may talpakan The real gem of our faith is not found anywhere. It is found here. Pero ang problema natin, mga kapatid, alam niyo kung bakit tayo tinatamad? Kung bakit tayo nanghihina? Basahin natin ang banal na kasulatan. Isang sentence lang ang sinabi ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi niya dito, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangal, nang dahil sa akin, naroroon akong kasama nila. Yun yung introduction lang. Kayo ba'y nag-almusal? Mga hanggang alas 12 ako magsesermon dito. Tayo pa'y manalangin. Samahan mo kami, O Diyos, sa iyong pagpapala at sa iyong biyaya at sa aming pong pagbubulay. Buksan mo ang aming mga puso, O Diyos, sa pakikinig ng iyong banal na salita. Sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Where 2 or 3 are gathered in my name, there I will be.
naroon ako. Yun ang pangako ng Diyos. Kung saan ang 2 o 3 ay nagkakatipon ng dahil sa akin, there I will be, ang sabi ng ating Panginoong Kristo. I'm telling you that the church loses its power because Jesus is sidestepped. Nawawala, mga kapatid, ang gana natin sa ating iglesia, nawawala ang lakas natin at tayo nanghihina sapagkat hindi tayo nasa simbahan dahil sa ating Panginoong Kristo. Ito ang dahilan kung bakit, kumbaga sa cellphone ay nauubos ang charge natin. Sapagkat we are here for the wrong reason. Dapat, kaya tayo nasa loob ng iglesia ay dahil sa ating Panginoong Kristo. Pero kapag tayo ay nasa loob ng simbahan dahil gusto nyong makilala, gusto nyong kayo number 1, gusto kayo ang pinakamaganda, gusto nyong kayo matanyag, magkapangalan, nagkakamali kayo mga kapatid. Isip-isip ninyo kung ito talaga ang dahilan kung bakit tayo nasa sa loob ng iglesia. Pansinin nyo sa ating mga local churches, sa ating mga iglesia. Ako talagang natawa. Meron tayong isang iglesia sa, hindi ko na sasabihin kung saan, at sasabihin nyo, chismoso si Pastor Noel. Ay, yung ganitong lectern, ay may nakalagay doon sa ibabaw, alaala ng kapatid na pangalan, namuhay, born, died. Saka, parang lapid ito. Totoo yan. Alam niyo kung saan yan? Malapit lang. Nagdonasyon ng relo. Nandun ang pangalan sa loob ng relo. Ang hirap tanggalin ang pangalan doon. Nagdonasyon sa church pew. Nakaukit ang pangalan. O, bakit naman yan? At, merong isang, alam akong member natin na nag-donate ng Chamberlain. Chandelier pala. Chamberlain. Para akong si Alma Moreno nito. Alam ba ninyo yung kwento nung ang naglalakbay na chandelier? Medyo tama ang pronunciation na. Nag-donate. Sabi, Pastor, gusto ko ho yung i-donate kong chandelier. Ayun namang malapit sa altar. Para naman medyo kita. Oo nga naman. Kasi mamahalin yung chandelier na kanyang i-donate. Ano? Di inilagay doon. Abay, nagreklamo naman yung church council. Ano sabi, abay, Pastor, hindi na humakit ang altar at na-dominate na nung chandelier. Kaya, kung po pwede ay, ilagay doon sa likod. Nilagay sa likod. Binunod si chandelier, nilagay sa likod. Nagreklamo naman ngayon yung nagbigay. Away ang buong simbahan. Wala nang nasa na. Nagkakanya-kanya, naghihiwa-hiwalay na. Abay, natitira ilan na lang ang miyembro. Ang naisip ng pastor, pues, kumuha ng tape measure. Sukatin ang buong, yung buong bubong, at minarkahan yung pinakang gitna. At nanatili ang mga miyembro at nagbalikan lahat. Isipin niyo yun? Chandelier lang? Magpapatayan na. Pambihira. Pansinin niyo na ang away sa local church ay yung mga maliliit na ginagawa nilang arena ang simbahan para ipakita yung husay nila at galing. Mali, mga kapatid, mali. At hindi ito, mga kapatid, ang dahilan kung bakit tayo naririto. Naririto tayo sapagkat ang Panginoong Kristo ang tumawag sa bawat isa sa atin. Malaki, maliit, may pera at wala. Lahat tayo makasalanan sa kanyang harapan na kanyang tinanggap upang tayo magmahalan, magpatawaran, magtanggapan, magyakapan, hindi magsiraan. Maraming mga magkakamag-anak, ay walang Diyos. Hindi ito ang arena. At kung gusto nating magmagaling sa ating Panginoong Kristo, pues, ipakita natin yung pagmamahal, pagtanggap, at pagpapatawad. Ito ang daan para makita natin at muling matagpuan ang ating Panginoong Kristo.
pag gano'n, na sidestep ang ating Panginoon, the church loses its power because Jesus is sidestepped. And the church regains its meaning when Jesus becomes the center of its attention. Nababawi lamang natin ang kapangyarihan ng Panginoon at ito'y kumakalat sa bawat isa sa atin kapag siya inuna na natin. Hindi mangyayari ito kapag ang iniuuna natin ay ang ating sarili. I would even dare say that the church exists not for itself, but because of Christ. This is the problem of our times. Christ has been on the sidelines. Where 2 or 3 means not much about numbers. Ito ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo, kung mayroon 2 o 3 na nagkakatipon dahil sa aking pangalan. Kahit pa kayo'y 2 milyon o 3 milyon, ngunit nagkakatipon kayo sa maling pangalan, then everything fails. Lahat bumabagsak. Kaya, mga kapatid, I would say, ipanalangin natin na muli tayong kumonek sa ating Panginoon. Let us connect again to our Lord Jesus Christ. Importante ito. Na wag nating kalimutan yung dahilan kung bakit tayo naririto in the first place. And as we connect with God, let us affirm God and each other. When we try to connect with God, we also connect with the other. Kaya may krus eh. Tingnan ninyo yung vertical dimension ng krus. May isang pataas. Na ibig sabihin, may connection tayo sa Panginoon. Ngunit hindi yun nagwawakas doon sa vertical connection. There is also the horizontal connection, which is the other. Yung aking kapatid, yung kapatid kong hindi ko matanggap, yung kapatid kong hindi katanggap-tanggap, yung hindi ko kursunada ang mukha. Pero kapatid ko yan sa ating Panginoon. Hindi mangyayari, mga kapatid, ang isang matibay na iglesia kung wala ang vertical at horizontal aspect. And then, importante pa rin, mga kapatid, ang maglingkod sa isa't isa. Ito ang dahilan kung bakit ito ang sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Roma. Doon sa sulat niya, doon sa mga unang Kristiyanong nakatira sa Roma. Maliit na community ito, pero sinasabi niya, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos atin, ako'y namamanik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang handog na buhay. Sarili ang ihahandog. Sarili ang ihahandog. Ito'y banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat ninyong pagsamba sa Diyos. You want to worship God? Well, offer yourself. You want to worship God? Well, serve your fellow human being. Hindi magkakaroon ng kahulugan ang pananalig at pananampalataya mo kung ito ay hiwalay at putol sa relasyon sa ating kapwa-tao. Walang kahulugan ang iyong pagiging Kristiyano kung tayo ay putol sa isa't isa. Sasabihin niyo sa akin, Pastor, sobrang idealistic niyan. Ako nga may itatanong sa inyo, mga kapatid. Audience participation. Kayo ba'y masaya sa loob ng Magil Memorial Church? Pakitaas nga ho ng kamay ng... Para kayo... Masaya ba? Amen? Para kayo hirap, para may mga tinggang inyo. Para kayong natsikunggunya, yung mga hirapang-hirapang kumilos. Masaya ba tayo? Kasi tinitingnan ko ang mukha ninyo as I speak from above, from here. Tinitingnan ko, masaya ba talaga tayo? I mean, seriously, kinakailangan nating isipin ito, mga kapatid. Tingnan ko niyo yung choir. Talagang, ayan, Masaya ba kayo, mga kapatid? Sabi ko kahapon dun sa Lusakan, ay, ako bukas ang speaker ninyo, nagkamali kayo. Tawan-tawa sila, mga kapatid. You know, there's also should be joy in the church. Hindi yung palaging sagupa ang kilay ninyo.
Mahaba pa ang labanan. Mahaba pa ang lakbayin natin bilang mga mananampalataya. Abay, dapat ay masaya. Hindi yung parang Biyernes Santo kayo. Mariosep naman. Merong Easter Sunday at bahagi ng mensahe ng Easter Sunday is to be joyful in the Lord as we serve and as we connect with others. Ito ang dapat na maging dahilan. Naalala ko po nung ako'y maliit pa sa aking local church sa Kalumpang, ay hindi ko palagi nalilimutan yung naririnig kong verse. Ako ay masaya na pumunta sa bahay ng Panginoon. Ako ay nagalak nang sabihin nila sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. Ay ngayon na hindi, ang nangyayari, hindi. Ako ay nagalak at nalungkot. May ganun tayo pag may isang feeling, alam ninyo, dapat talagang masaya kapag nasa loob ng simbahan. Sasabihin niyo sa akin, Pastor, paano ba na ako sasaya? Pagdating sa loob ng simbahan, ay wala na lang ginawa kundi magchismisan na magchismisan. Intrigahin ka ng intrigahin. Totoo ba yun, mga kapatid? Ha? Totoo talaga. Ayan, may totoo nga, Pastor. Kilala ko, Pastor diyan. Alam ko, ganyan talaga yan. Yan ang pinagsisimulan ng sakit natin. Sapagkat pumapasok tayo at pumupunta sa iglesia na hindi ang Panginoong Hesukristo ang dahilan. Ito yung sinasabi ko kanina pa. We go to the church for the wrong reason. Baliktarin natin, mga kapatid. We go to church for the right reason, ang ating Panginoong Hesukristo. Ikalwa, masaya tayong pupunta sa loob ng iglesia sapagkat masayang maglingkod. Amen. Amen, mga kapatid. Sa huling bahagi, mga kapatid, kinakailangang makita ng iglesia na matuto siya sa kanyang karanasan. Let us learn from the lessons of history. May kasabihan si George Santayana, sabi niya, those who do not learn from the lessons of history are bound to repeat it. Ako naman, binigyan ko ng konting kakaiba o konting revision. At ito, pakinggan niyo, mga kapatid. Same quote. Those who do not learn from the lessons of history are bound. Pastor, kulang. Are bound to repeat. Hindi. Those who do not learn from the lessons of history are bound. Yung mga tao na hindi natututo sa karanasan ay nakatali. Tayo ay napapatali. So, I think, importante na matuto tayo sa karanasan. Sa buhay at karanasan natin bilang isang iglesia ng McGill Memorial Church, matuto tayo sa karanasan. Matuto tayo na yung mga ibinibigay na leksyon sa atin ng buhay iglesia ay siyang maging panuntunan ng bawat isa sa atin. At wag nating ulitin kung alam nating tayo sablay, palpak, sabit, ituwid natin. And let us make Jesus as the reason being here in McGill Memorial Church. Sa pamamagitan lang nito, mga kapatid, palagay ko, tayo matututo. Sa pamamagitan ng ganito, na muli nating pagbalik at pagkilala sa ating Panginoong Kristo bilang dahilan ng ating pagkakaisa at dahilan kung bakit tayo naririto. Dito tayo lalago at titibay lalo sa pananalig at pananampalataya. Pinagpala ang bawat isa sa atin sa umagang ito sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.
Ito ang tawag mo sa bawat isa amin, Panginoon, na kami lumakad sa katuwiran, na kami lumakad na kasama mo. At salamat po sa inyong paalaala, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Sa naming tingnan ang aming mga dahilan at ikaw ang gawin naming dahilan kung bakit kami natitipon at nagiging isang iglesia. Panginoon, salamat po ng napakarami sa biyaya at pagpapala na aming tinatanggap, sa patuloy na kalakasan na aming tinatamasa. Panginoon, narito po sa inyong harapan ang ilan sa aming mga kapatid. Nagpupuri, nagpapasalamat sapagkat sa kanilang mga buhay dumating ang mga araw at mga biyaya at mga pagpapalang kanilang tinanggap. Ang iba sa kanila, O Diyos, ay nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Salamat po sapagkat sa kanilang buhay dumating, O Diyos, ang mga mahahalagang araw na ito ng inyong pagpapala at pagpapaalaala sa bawat isa sa kanila na ang buhay at kalakasan ay sa iyo nagbubuhat. Gayun ng kanilang mga importanteng araw, mga anibersaryo, mga pagpapala at mga panalangin iyong kanilang tinanggap at iyong ibinigay sa kanila. Pasasalamat ang kanilang ipinapaabot, Panginoon. Gayun din, dinadalangin namin ang mga kapatid naming mga nagkasakit at nasa pagamutan at mga nagpapagaling. Malayo man o malapit, O Diyos, alam po namin patuloy mong binudulot sa kanila, O Diyos, ang inyong pagpapala at pag-iingat. Kaya hindi narito ang ilan sa mga kapatid naming may tanging panalangin sa iyo, Panginoon. Ikaw ang nakakarinig at nakababasa ng kanilang iniisip. Ikaw ang nakakaalam at nakatatalos ng kanilang idinadalangin. Ano man ito, O Diyos? Sa iyong pagpapala at pagsubaybay at pagbibigay, ang bawat isa at ang bawat isa sa amin ay umaasa. Naway ang iyong biyaya at pagpapala ang patuloy mong ipadama sa mga kapatid naming nariritong lahat sa unahan. At sa bawat isa sa amin, Panginoon, kaming mga nakatayo, simbolo ng patuloy naming pag-aalay at pagbibigay ng aming sarili sa iyo. Ikaw ang tumatawag sa bawat isa sa amin, O Diyos, na ipahayag namin ang mabuting balita ng pagmamahal, pagtanggap, at pagpapatawad upang kami po, Panginoon, ay makapagsimula sa isang bagong daan ng katuwiran na ikaw ang nangunguna sa bawat isa sa amin. Panginoon, kayo rin ang nakakaalam ng aming mga panalangin. Kayo ang nakakaalam ng aming mga intensyon sa buhay. Alam po namin, O Diyos, na ito'y lulubusin mo at lilinisin mo at bibigyan kami, O Diyos, ng patuloy na lakas at pag-asa upang maisagawa ito. At sa aming paghayo bilang magkakapatid, naway matanggap ng bawat isa sa amin, O Diyos, ang iyong pagpapala at ang iyong biyaya. Ang iyong patuloy na kalakasan na siyang pumupuno ng aming puso at isip upang patuloy naming maisabuhay at maisagawa, O Panginoon, ang inyong misyon, ang pagkatawag para sa bawat isa sa amin. Ibigay mo nga po, Panginoon, at igabay mo po sa bawat isa sa amin sa umagang ito ang iyong pagpapala sa mga kapatid naming naririto at sa bawat isa sa amin ang inyong banal na bendisyon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mabag sa iyo. At ilingap nawa ng Diyos sa bawat isa sa atin sa liwanag ng kanyang pag-ibig at pagmamahal. Sa pangalan ng Ama at ng Anak, kasamang Espiritu Santo, mula nung una ngayon at magpakailan pa man. Amen.